morning, good morning, good morning. Good morning. Start na po tayo ng Salibites. Magandang umaga po sa lahat. Buksan natin ang ating Biblia sa Philippians 2:3. Filipos 2:3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa. Amen. Amen. Magpakababa at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Let us pray po. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, Ama. Maraming salamat, Panginoon, na tinipon mo po kami sa bahay-sambahay ito para, Panginoon, papurihan ka, pasasalamatan ka, Ama, sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Tinipon mo po ang inyong mga anak para magpuri at magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Lord, dahil iningatan mo ang bawat isa na makarating dito, Panginoon. Iniligtas mo sa anumang kapahamakan. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ikaw, Panginoon, ang maipahayag sa umagang ito. At sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Miss po, dito tayo sa Philippians 2:3. Ulitin ko. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa at huwag ipahayag na kayo'y mabuti, na tayo'y mabuti kaysa iba. Yan. Ang kababaang loob ng bawat isa sa atin, nawa ay maipamuhay natin sa araw-araw na ipinagkakulong sa atin ng mahal nating Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo, inililigtas ang Panginoon mismo ang nagpakababa. Inililigtas niya ang kanyang sarili. Nagpakababa. At ang mababang loob ay binibigay niya sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang Panginoon ay ang pagpapakumbaba ay binibigay niya sa mga maaamong anak niya. Ang kanyang karagandahang loob, sapagkat ang mga tao tayo minsan ay mapagmataas. Ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesukristo ay gumagawa paminsan-minsan ng mga bagay upang turuang magpakumbaba ang kanyang bayan. Amen po. Ang ibig sabihin ng magpakababa bilang isang katangian ng isang Kristiyano ay buong pusong paggamit ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos upang mabiyayaan naman ang iba. Paano naman tayo makapagbigay sa kapwa natin pag tayo ay wala naman? Kaya kung anong mayroon tayo, dapat pwede natin ma-share sa kapwa natin na may na maluwag sa ating kalooban. Amen po. Amen. Ang ating Panginoon mismo ay nagpakita ng kababaang loob ng kanyang iwan ang langit para sa ating mga makasalanan. Namuhay siya bilang isang tao para samahan ang mga makasalanan, para maipakita niya kung gaano siya kababa. Maipakita niya kung gaano siya kababa sa paningin ng
mga tao at nagkatawang tao para maipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Nagpakababa ang Panginoong Hesukristo para tayo ay maligtas. Amin po ba? Amen. Punta po tayo sa Deuteronomy 8:2. 8:2. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung sundin ninyo siya. Sinubok niya kayo. Sinubok niya kung paano niya ba makita na sinusunod natin siya sa kanyang mga utos. Gaya po sa atin minsan mga kabataan. Mga kabataan muna ako. Tayo minsan pagka tinuturuan tayo o binabawal tayo ng ating mga magulang. Ang sama ng pakiramdam natin. Lalo na pag sinasaway tayo, napakasama ng pakiramdam natin, galit tayo sa magulang natin. Pero hindi natin alam na ang lahat ng sinasabi ng magulang natin, ang lahat ng sinasabi o pinapaalala sa atin, yan ay para sa ating kabutihan. Hindi naman sa kabutihan nila, para sa ating kabutihan. Ganon din ang mahal nating Panginoon. Lagi niya tayong pinapaalalahanan, pero dahil sa katigasan ng ating mga puso, na tayo lang mismo, sinusunod natin ang ating sarili. Minsan makakaranas tayo ng mga pagsubok, makakaranas tayo ng mga bagay na hindi natin minsan, mararanasan natin minsan dahil sa katigasan ng ating ulo. Ganon din tayo mga kabataan. Lagi tayo pasakop sa ating mga magulang dahil ito ay nakakabuti sa atin mismo. Hindi naman ito nakakabuti sa ating mga magulang para sa atin na mga anak. Isa-isip natin na sa lahat ng oras, minuto na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, andyan siya sa lahat ng oras na pumapatnubay sa atin sa lahat ng oras. Kung ano man ang mayroon tayo na ginagawa, andyan ang Panginoon. Tawagin lang natin sa isang iglap, sa napakabilis na minuto, andyan ang Panginoon para sumagot sa ating mga pangangailangan, para sumagot sa ating mga kung ano man ang hangarin natin sa buhay. Pag ito ay pag tayo ay sumunod ng bukal sa ating mga kalooban. Naway ang bawat isa sa atin, alalahanin natin na ang magandang balita na ibinigay sa atin ng Panginoon ay maipamuhay natin sa lahat ng oras. Amen po. Para ipakita at maipadama natin sa Panginoong Hesukristo na tayo ay sumunod sa kanyang mga utos at ito ay para sa ikalulugod niya. Na tayo ay na makita ng Panginoon na kung ba ay totoong tapat tayo sa Kanya. Gaya lang ng mga kabataan mo na ako. Mga bata, mga kabataan. Lagi tayong makinig sa magulang. Ulit-ulit ako, no? Ulit-ulit ako. Kasi ganito yon. Kasi habang inuulit-ulit ng ating magulang ang mga sinasabi sa atin, andyan yung lubos na pagmamahal. Andyan na hanggang maaari. Andyan yung pag-iingat nila sa atin. Kaya pasalamat tayo kung may magulang tayo na laging nagpapaalala. Kasi mahal niya tayo. Ganun din ang Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa pagpapaalala sa atin. Kaya nararanasan natin minsan ang mga bagay na hindi kaya-aya kasi nga sa katigasan ng ulo natin na hindi tayo sumusunod sa Kanya. At tayo ay magiging tapat. Minsan, pag naranasan natin,
tayo ay sumusunod minsan. Pag naranasan na natin ang mga bagay na hindi natin gusto, nagpapakumbaba na tayo dahil naranasan na natin minsan ang paro ng ating mahal na Panginoon. Kasi sa mga kabataan, mayroon akong 3 anak. Kwento ko, no? Mayroon akong 3 anak. Nag-aaral sila grade school. Elementary, grade school. Yung pangalawa kong anak, napakabait niya. Makikita ko lang makikita ko siya, kinder siya. Makikita ko siya sa school pag nagsusundo ako. Minsan ako sumusundo. Makikita ko na lang, nakaakyat na siya sa bakod. Pag sinabihan ko siya na huwag ka umakyat sa bakod, upo ma, upo. Pero pagbalik ko, andun na naman siya. Dahil ikaw na magulang, ang magulang ay halos kailangan mo siya subaybayan para maligtas sila. Kaya ang bawat sinasabi ng magulang natin ay bukal sa loob at sa puso nila nang gagaling na ang lahat na para sa kanilang mga anak ay gagawin nila. Ganun din ang mahal nating Panginoon. Gagawin ng Panginoon lahat para kung paano tayo magpakumbaba at kung paano tayo matuto magpakumbaba. Isa pa pong open po tayo ng 2 Chronicles 7:14. Chronicles 7:14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagpakumbaba, manalangin, harapin ako, at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Napakasarap po magmahal ng ating Panginoon, no? Na pag tayo ay humingi ng paumanhin, kapatawaran sa Kanya, ibabalik niya lahat. Kung buong puso ba ang ating paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, kung ano man ang nangyari natin, kung ano man ang mga bagay na gusto natin, at kung anong mayroon tayo noon, ibabalik ng Panginoon na may katiwasayan at kasaganaan. Wow, praise the Lord. Dahil ang Panginoon ay hindi magkukulang, hindi niya tayo pagkukulangin, na tayong mga anak niya pag nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Amen po. Amen. Iwanan natin ang dating ugali. Masama. Nandito tayo dahil lahat tayo ay makasalanan. Amen po. Sino po walang kasalanan? Lumabas. Lahat tayo po ay makasalanan. Nandito tayo para magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon dahil tayo ay iningatan niya sa lahat ng oras ng ating buhay. Nakikinig ang Panginoon Jesus sa atin. Pag ang utos niya ay sinunod natin, andyan siya, nakikinig ng buong puso. Na hindi nagdadalawang isip para tayo ay pakinggan. Amen po! Tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon lagi sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Ipagkatiwala ng Panginoong Jesucristo sa atin ulit. Anuman ang meron sa atin, lalo niya tayo pasasaganahin. Dahil alam ng Panginoong Hesus na tayo ay sumusunod na merong
kababaang loob. Amen po. Pag tayo daw ay sumunod ng may kababaang loob sa mahal nating Panginoon, andyan siya sa atin, sa lahat ng ating mga, anuman ang ating mga hilingin sa Kanya. Amen po. Lagi tayong magpakumbaba. Dahil ito ang natataning hangarin ng mahal nating Panginoon sa bawat isa ng Kanyang mga anak. Dahil po tayo, halimbawa po nagkasala tayo sa ating mga magulang, mga anak. Nagkasala tayo sa ating mga magulang. Pag ito ay inamin natin, pag ito ay ang kasalanan natin, agad natin sabihin sa ating magulang, hindi siya magagalit. Hindi siya magagalit pagkos ikaw ay akapin. Kasi humihingi ka kaagad ng kapatawaran. Amen po! Ganon ang Panginoong Jesucristo. Pag tayo ay may magpakumbaba na buong puso natin, hinihingi ang kapatawaran sa ating ginawang kasalanan, andyan ang kamay ng Panginoon para tayo ay patawarin ng maluwalhati sa Kanyang puso. Ganon din tayo, ganon din ang mahal nating Panginoon sa ating mga anak niya. Ganon din ang mga magulang na ang anak ay sumusunod sa Kanya, sa lahat ng Kanyang mga inuutos. Napakasarap sa isang magulang na isang anak ay napaka-masunurin. Hindi mabibili, walang kabayaran, walang halaga, hindi matutumbasan ng halaga ang sarap ng pakiramdam ng mga magulang pag ang anak ay sumusunod sa kanyang mga sinasabi, dahil ito ay para sa kanyang kapakanan. Amen. Amen po. Mga anak, makinig tayo. Anak na rin ako. Anak tayo ng Panginoon. Amen po. Narito tayo para makinig sa kanyang mga salita. Amen po. Dahil pag yung anak mo ay sumusunod sa'yo, ano man hilingin niya, ibibigay mo dahil siya ay masunurin. Pagka yung anak mo, ganoon din ang Panginoon, mahal nating Panginoon. Pag yung anak mo, sabihin, makikita mo, hindi mo makikita na nag-aaral, may reward siya? Wala. Hindi mo siya bigyan ng reward na kasi yung minsan, yung anak ko, pagka first honor ka, ganyan, ibibigay ko yung reward. Pero minsan sinusumbat sa akin ng anak ko, mama naman, ilang first honor na ako, hindi mo naman binigay. Pero thank you Lord God, dahil anak mo nagiging masunurin. Maraming salamat sa Panginoon dahil naway ang lahat ng mga anak na narito ay magpakumbaba, maging masunurin sa ating mga magulang sa lahat ng oras. Dahil ito ay para sa ikabubuti natin. Pasakop tayo lagi sa mga nakakatanda sa atin. Ganito na. Ang dami kong dito na tayo sa pagtatapos. Buksan natin ang ating Biblia sa awit o Psalm 32:5. Ang mahal nating Panginoon, ang mahal nating Diyos ay nananawagan sa atin. Nananawagan sa atin na maging tapat kahit na masakit. Kahit na masakit sa pag-amin sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakamali. Magiging tapat tayo sa ating mga pagkakamali. Dahil ito ay sa kaginhawaan o sa ikalulugod natin at ng ating mahal na Panginoon. At pagkakamali, ang ganitong pag-amin ay maaaring gawin ng isang tao o ng buong sambahayan o
ng sinuman na nanamagitan sa mga tao sa pamagitan ng ating ganitong pag-amin, ang bayan ng Diyos ay makatanggap ng awa. Makatanggap ng awa. Amen po. Na pag tayo ay nagpapasakop at nagpapakumbaba, kaawaan tayo. Lalo na ng ating mahal na Panginoon. Amen po. Let us pray. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito na Ikaw, Panginoon, ang tunay na dakila. Ikaw, Panginoon, ang tunay na nagbibigay sa amin ng kahinahunan. Maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ang pinupuri namin. Pinupuri ka namin, pinapasasalamatan, Ama, sa umagang ito, sa patuloy na pag-ibig mo sa amin, sa bawat isa na narito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw ang naghari sa puso ng bawat isa. Dahil, Panginoon, kung wala ka sa puso ng bawat isa, wala po kami dito, Panginoon, para papurihan ka, para pasalamatan ka, Ama. Maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw ang patuloy na sinasamba namin, pinapapurihan sa umaga nito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.